tungod sa kuwarta. Utang ina ng butangan na I hate that so much. It is the root of all evil. Kini mga congressman ba? Yes. Sige, butang ina ninyong tanan. – 2016, yung tatay ko, si former Rodrigo Roa Duterte, tumakbo ng presidente. Nagsimula siya, may survey, 15 to 20%. Ngayon, lumabas siya sa kampanya at sinabi niya, dalawa lang ang plataforma niya. Drugs, and criminality, and corruption. Tatlo pala, bobo ako sa mat eh. Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain, babanggain niya talaga yung tatlong pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay siya ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya't hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi niya sa entablado, talagang ginawa niya. Kaya bumaba siya ang approval rating niya. Kung hindi, nasa 80, hindi bababa dyan. Ibig sabihin nun, kamong mga pobre, kanang mga komunidad, kayo mga nasa community, naramdaman nyo ang pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga Pilipino. Ngayon, because my father, his core, is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever, to extend his terms. Because he respects the Constitution. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung kayo pagpipiliin ng panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy nyo ba yung termino niya? Itong si Marcos. Buang na buang, adik, ingon pa sa iyang igsoon, bangag, tirayong puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Saka walang hiyaan ang pukin ng inang yan. Ganito kasi yan. Ang gobyerno, panahon ni PRD, dinicentralize niya. Meaning, power and influence is hindi tawag, utang ina ng kabalo sa tawag ng English ng yawa. Hindi lahat nasa capital. So that, especially the budget, the allocations, lahat aangat. Etong si Marcos kasi, ito yung culture ng politika na galing pa noon sa mga Espanyol. May mga insulares, Indios. And yung mga kolonistang yan, the Spaniards, nung binigay tayo sa mga Amerikano, hanggat sa nagkaroon tayo ng so-called independence, hindi nila inalis ng sistema na yan. Kailangan malayo ang wealth gap sa mga oligarko, pati sa mga mahihirap. So that they can they have control over everything. They have control over politicians, they have control over the economy, at sila lang mayayaman, wala silang kompetensya, kasi hanggat sa walang umaangat na Pilipino pangkaraniwang tao, wala silang kompetensya, and that's what they want to maintain. Sa ikibuhat ni Marcos, ang ginawa ni Marcos, because PRD opposed this kind of political system, pinadala niya sa Netherlands, putang ina sang gago sa. Mali and Niger had a joint statement that the ICC is an instrument of neo-colonial powers on the hands of imperialism. Tanawan ninyo, ang bumalik dito sa Pilipinas. EDCA sites, kung kailan yung panahon ngayon, nagkakagulo, nagmamahal yung preso doon sa Gulf area, sa Middle East. And they want to bring war here in the Philippines. Nagtatayo ng mga military bases, and there's rumors that they want to put up a military base in the Davao region. For what? Who will benefit from war? Ito kasi si Marcos, they want us divided. That's why, yung independence ng Mindanao, do not subscribe to that, sinasabi ko sa inyo. Lahat tayo Pilipino. Ako pa dumating yung mga dayuhan dito sa Pilipinas, na tayong lahat. Ito, kaya sinabi ko yan, nagbanggit ako ng Amerikano, sasabihin na naman nila, pro-China kami, pro-China ako. Tanungin ko lang kayo, yung Scarborough Shoal na yan, it is documented in a cabinet meeting. Andun si Trillanes, si Ochoa. They were questioned by Enrile during the time of Aquino. Nung panahon ni PRD, may annexation ba? May expansion ba na nangyari sa China? Wala. And yet they accuse us. No. It's because si PRD wanted an independent foreign policy. That's why he was taken to the ICC. Muli na ta. Mga taga Davao. Tingog mo. Oy. Del Norte. Allahu Akbar! Davao del Sur. Uy, gibutang mo sa likod. Uya ko ninyo. Occidental. Usara ka buok. Di, bitaw. Ang sinasabi ko lang, si PRD kasi binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably, these oligarchs do not want the Filipinos to know. Kasi nga, pag ikaw may negosyo, you do not like competition eh.
And when you give everybody a chance, an opportunity to, lift themselves out of poverty, then you get a mind of your own, tapos magkakaroon, they will speak against you and, criticize. Ayaw nila nun. They will not profit from it. So muna, katong na presidente ako amakan, muna suko kaya na sila, galit sila kay PRD kasi siningil yung tax, pagbabayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that money can be used for people. Tanawa ka ron. Hospital, PGH used to have 100 million a month. Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth. Minimum wage earner. Kung magkasakit ka, bibili mo ng gamot. Ano pambili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo? Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve? Do you think, pag ito tuloy-tuloy pa rin, may bansa pa tayo? Do you think na our children will live in a future where they can live comfortably? Tungod sa kwarta. Utang ina ng butangan na, I hate that so much. It is the root of all evil. Kining mga congressman ba? Yes. Sige. Butang ina ninyong tanan. Musod mo politika. Papasok kayo ng politika. Para mangwarta lang. Kwarta lang. Bakit nandyan pa kayo? Bakit? You just want yourself to, you want everybody to see that you have a better house, a better car? You are richer than anyone else in your community? Yan lang? Para sa kinabukasan ng bayan natin? Putang ina, umalis na kayo dyan. Putang ina ni mga tauhan ng yawa. Yun po si Mike Defensor. Ako man siguro ipapriso mauuna yan si Harold Respiso. I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into para sabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo adik, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo ni mo buhanga ka. Bisaya pa, lo ni mo, choy. Tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Kung ikaw presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino paperman ng budget? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag. Sabi ng kapatid niya. Ako ang iba. Ako gani. Awa, nanagan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya. Sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay, pag nagsabuyan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya. Yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities, ang kapobrehon, mong pasagdan na mabuang. Napatay CPN po yung muingon lang. Sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho, ang putang inang drugs na yan. Tanawa sa kabangag ng presidente na, and you allow your CPNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy to? Tangan ni Marcos dito. Ako yung mapriso, kitang tanan siguro. Putang ina ni. Hindi ba? Yun yung sa impeachment. Balikon lang nakuha ni mga congressman. Bilib ako doon sa, how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people. Butang yan kamo, taga Davao, pangampanya ito ninyo dito sa Manila. Kay tabang ito ninyo. Itong mga ni Nogyot aning kuhan. Kana na yung mga itlog ng mga congressman. Butang ina nila. Kaya man guess, wag nyo na. Ano nga yun? 20 million. 5 million MOOE. 20 million outright cash. 5 million MOOE. Then 200 million budget. Si Dimple Mastura nag-no, di ba? Oh. Ha? Abstain. Nasto nga. Okay na. Pwede no, pwede yes. 200 million budget. And ito pang narinig ko, Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means, including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin, before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa inyo. If you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema,
Sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo? I do not know if Martin was pertaining to kaning adik nga bangag, nga way uwaw, bawgbaba, nga presidente nato. Ingon siyang igsuon ha. Sabi ng kapatid niya, ang bawgbaba, totoo yan kasi kausap ko yan kasi tinulungan ko yun yung kampanya. Naamoy ko, bawgbaba, ang tawanan eh. Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Parang bata lang ba? Ngayon, bata talaga at adik pa talaga, sabi ng kapatid niya. Pero, kapoy kayo sig pangaway. Di, manggod, ganang ingani ba? Kita, daghan mong politiko dire, daghan siguro marami tayo mga aspiring politicians dito. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan ninyo buhian ang inyong attachment to material needs. Money and material needs. Attachment to power, attachment to... kasi hindi talaga aangat yung bansa natin if we go into politics para lang sa sarili natin. Okay lang. O ihatag, ibigay ng Diyos sa iyo, ihatag sa Ginoo sa imuha, nga musaka kasi imong kinabuhi in whatever way. Maayo, og naa, maayo, og wala, o kirapod. Pero do not ever forget the people around you that voted for you. Kinahanglan, pag ikaw nas politika, di lang ang imong gipampili ng mga tao, mga pinili mo lang ng mga tao, at ikaw yung aangat. Unahin mong angatin yung mga tao. Huli ka na talaga. Maunang politika. Manerbisyo ka eh. Mo gani ang tawag na public servant. Ako, honestly, kapoy naman ko. Kapoy na ko. Kung naay mo pilde sa kuadre sa Davao, di okay, but pasabot, pas paayon na siyang tao na ko. Kay, I do not want to work in government for a president na ganito. Because nothing is happening. The people are suffering more and more, and I do not be a part of it. Na complicit ko sa nangyayari sa mga tao ngayon. But fortunately for me, Davaoenos, Davao region, are very resilient people. Mabuhay raman ko tag ginamos, kaya kanang nilungag nga saging, okay na. Pero kani mga tao sa mga urbanized sections of the country, medyo lisod eh. Dire natay prutas, natay bugas, di man permi pod pero huna-hunaan ninyo. You should think we have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028. Ganito yan ang structure nila eh. So ngayon, they are supporting the left, the extreme left, mga makabayan, the NPA, because, and probably, coming from the statement of Marbil, that drugs is only to extend the work hours of people. That's why they are lenient on these groups and individuals, because yun lang ang allies nila. Lahat nga talaga na inayos ng previous administration by PRRD, binalik talaga ni Marcos. And look at what happened. Look at what is happening to us now. We have never been more divided than ever before until this fucking president came into office. So anong gagawin natin? Since the vice president has already announced her candidacy for the 2028 elections, ngayon pa lang, magsisimula na tayo. Pero sana nga, hindi aabot ng 2028 eh. Ano gusto nyo? 2028? Bukas. Ginas inyo hagyod. Tanaw ninyo, ako'y pangutanan sa inyo, kita mga kabisayaan ba? Kunaan ng Malacanang dre, humanan ni Ugma, no? Kuanta eh, we are restrained by geography. Archipelago manggod ta. Manglupat pa ta dito Manila, pero I do not know. Pero kabalo mo, unsa ka bugo gani si Marcos ba? Bugo gyud, bisag unsa bugo gyud. Ana. Wala tayong magagawa. Oh. Pag may nangyari, wala tayong magagawa. Kaya natin panyo. Limpyo dayon ng white powder dire. Unsa wala chinchanso? Ilong. Di bugo ba? Siya yung nagbukas ng flood control. Because, you know, the narrative that they wanted to present to the public, kasi ito mainstream media, hawag na po, tangin na po rin yung mainstream media mo, yawa mo. Tinuod man, ay mo, kalain na, katong mga trabahante, ay, ana, mga tag-iya. Fuck you.